Dalawang dating opisyal ng DOJ o ng Department of Justice ang tumatanggap di umano ng payola mula sa mga drug lord sa New Bilibid Prison. Bukod sa kanila, ilang religious groups din daw ang kasabwat sa kalakaran ng droga at prostitusyon sa loob ng Bilibid. May report si Lia Manialac del Castillo. Kahit ilang Oplan galugad na ang isinagawa, nakakumpiska pa rin ng mahigit 1 milyong pisong cash at samut-saring kontrabando sa maximum security compound ng NBP nitong Miyerkules lang. Hindi nga raw matapos-tapos ang pagkakakumpiska ng mga cellphone dahil sa husay sa pagtatago. Some of them, just like Peter Ko, hid one of his cell phones in the sole of the slippers. The others are in the toilet. The others are in the chair or in shampoo bottles. Sa ngayon, PNP Special Action Force Commandos na ang nagbabantay sa Bilibid. Pero ang problema ayon kay DOJ Secretary Vitaliano Aguirre, kontrolado pa ng drug lords ang operasyon sa loob ng NBP. Dalawang dating opisyal mismo ng DOJ daw ang tumanggap ng milyon-milyong piso mula sa drug lords. Tumabot talaga. Sa DOJ? Yes. Talagang mataas. Mas mataas pa. I don't want to name names kasi siyempre it's unfair to them. But we are going to come out with the results of the ongoing investigation. Nakita naman ninyo that kung gano'ng kaluwag ang treatment natin sa mga high-profile inmates. Hindi pinangalanan ni Aguirre ang mga sangkot na dating opisyal ng DOJ pero iimbestigahan daw sila. Marami silang pinangalanan, especially kahit yung mga top officials, former top officials. Pinangalanan nila. Hanggang saan po umabot yung top officials? Hanggang dun sa talagang mataas. But with respect to General Renier Cruz, parang hindi naman siya kasama, but wala na rin siyang magawa. Kasi talagang kasapakat na nung matataas na opisyal yung lahat ng mga personnel sa NBP. They're all parang under the control, parang nagpapatakbo na nga noon yung mga drug lords na eh. Sino specifically sir sa mga drug lords? Lahat na sila? Halos yung nandun mga siga dun sa Building 14. Isa pang ikinagulat ni Aguirre, maging ilang religious groups kasabwat daw pala. Isang NGO at 3 Bilibid guards daw ang mismong nagsumbong kay Aguirre. We have found out that some of the supposedly religious personnel who are conducting some preachings inside the Bilibid are conduits for bringing in drugs as well as prostitutes. Apparently, bona fide religious group sila, pero meron din silang kasamang mga 4 or 5 women na napagdalaman nila na hindi pala kasama talaga yung kundi they are yung prostitutes. Pati raw dalaw nakakapagpasok ng kontrabando dahil sa napakaluwag na inspeksyon. Sabi ni Aguirre, kung hindi masosolusyonan ang problema sa Bilibid sa loob ng 3 buwan, magsasalita na ang SAF at ang Marines sa pagbabantay sa loob. Talagang control na talaga ng drug lords yung NBP before we took over. But connections with kasi hindi ginagalang ng mga guards doon. Ang ginagalang doon yung utos ng mga high-profile inmates. Yun din ang ginagalang nila ng mga officials kahit matataas na sila. They are afraid. Pag hindi namin nasolve ng 1 year, then we are a failure. Lia Manialac del Castillo, GMA News.